will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Ayun naman! Ang happy naman ang start ng morning natin ngayong Witness D. Oo, kasama nga natin ang happy mime na si Marlo. Oo, pero mamaya malalaman natin at kikilalanin natin ang kanyang trabaho sa Oh My Job. Ngayon pinasampulan pa lang tayo ng mga Para! Bang, bang, bang! In fairness, kakulay mo. Nakakakulita. At saka syempre, Sailor Moon. Oo din. Pero nakakainis. Tignan mo naman yung outfit ko. Parang ako yung assistant niya.
Ang happy, nakakatuwa naman. Very, very balloony. Oo, very, tama ba ito? Oo, yan, very balloony ang ating morning ngayon. Anyway, happiness is real ngayong Wednesday dito sa Morning Balitaktakan! At syempre, good morning sa lahat ng mga ka-MB natin. Midweek na naman. Diba? Midweek. Ang tawa, ang ibig sabihin niyan, kalagitnaan ng Week. linggo. Yes. Oo. Kaya kamustahin natin ang ating energy level. Syempre, dapat full energy tayo dahil happiness is real ngayong Wednesday sa Morning Balitaktakan. Totoo. Mayat niya. Mayat nga talaga, tapos ganito pa yung pa-morning mo. Ewan ko lang ko talagang hindi mahihil ang inner child mo. Ang saya. Tuwa ako. Napaka-colorful. Tapos ako lang yung itim. Because it's Wednesday. I'm channeling Wednesday vibes. Ganun ba talaga? Real, oo. Ikaw ba? Kamusta ang midweek mo? Masaya. Halata naman sa itsura ko ngayon, di ba? Oo, Ang yellow colorful is ko. happiness. Oo, totoo. Oo. Pero masaya kahit ganito yung weather. Masaya pa rin. Kasi syempre makakasama kita and of course yung Real. ating mga MB Barkada. Amarillo yan kasi. Yellow. Oo. Uy, speaking of Amarillo, hello nga pala dyan kay Sir Vladimir ng Casa Amarillo. Dyan sa may Rosales, Pangasinan. Pangasinan. Pero yun na nga mga ka-MB, kahit masayang usapan natin, minsan mapapaisip ka na parang ang mga alaala mo ay iba sa totoo. Totoo. Memories that are not true? Real ba yan o guni-guni lang? Nako, alamin nga natin yan dito sa Share Mo To. Bakit may mga bagay tayong sabay-sabay na naaalala pero mali pala? Mayroon akong ifa-flash na pictures at mamimili kayo kung ano ang tama sa mga ito. Picture 1. A classic. Most remember the spelling as a Berenstain with an E, but it's actually Berenstain with an A. Picture number 2. Many remember Pikachu having a black tip on its tail, but nope, it's all yellow. Picture number 3. Did the Monopoly guy have a monocle? People swear he did, but he never had one. Picture number 5. This famous line from Snow White is actually magic mirror on the wall. Picture number 6. Lupang hinirang, ang bituin at araw ay kailan pa may di magdidilim? Or, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim? The nya is often dropped or misremembered. If may mga sagot kang mali dito, you've just been Mandela. Welcome sa Mandela Effect. Ang term na Mandela Effect ay na-coin noong 2009 by Fiona Broom, isang paranormal researcher. May naganap na isang conference kung saan napag-usapan na maraming tao ang naniniwala na si Nelson Mandela, a South African anti-apartheid revolutionary, political leader, and humanitarian who became a global symbol of peace, justice, and reconciliation, ay namatay sa kulungan noong 80s. Pero in reality, he died in 2013. Mula doon, Fiona realized na hindi lang siyang nag-iisa. Thousands remembered the same thing. Since then, dumami na ng dumami ang mga false memories na collective. Psychologist says, it's false memory. Normal lang daw naman yun. Pero to others, they believe multiverse moment yan. Or maybe, we switch timelines without knowing. So, bakit nga ba nangyayari ito? Scientifically speaking, it's called false memory. Our brains don't actually store memories like files in computer. Instead, they reconstruct memories every time we recall them. So parang ginagawa nilang kwento ulit based on pieces of real memory, assumptions, and patterns we're used to. Conspiracy or alternate reality theory. Some believe that Mandela effect is evidence of a glitch in the matrix, that we may be living in a parallel universe or alternate timelines. Sabi ng theory na ito, maybe we're shifting between different versions of reality, kaya yung memory mo from Universe A, hindi tugma sa reality ng Universe B. Kung sabay-sabay nating naaalala, mali ba talaga? O may nawala lang sa version ng mundo natin? Ah, yun
pala ang Mandela effect. Nakakatuwa, in fairness. Yung Totoo. parang, ang akala mong totoo, hindi Hindi pala. pala. So parang si Pikachu, di ba parang ang alam ko may stripe siya. Oo. Yung meron siya dun sa may... Wala pala. Wala So I pala. just got Mandela. Mandela effect. Oo. Oo, ngayon Pero ko nga kilala lang- ko si Mandela eh. Sino? Yung lalaking lumabas kanina na nauna, si Mandela yun. Di ba yun? Siya yun, di ba? Mandela? Oh, di ba pati kayo hindi nyo naintindihan? Pindihan. Pero ganun din pala. Now I Real. know. Oo, pero nakakatuwa naman pala yan. Pero dati, di ba, parang yun nga, parang yung sa lupang hinirang. Yung niya. Oo, nadadrop. Pero hindi naman pala talaga. Kasi yun na yung naalala mo. Totoo. Mali pala. Ang dami Oo. palang mali. Na Mandela akala din nating pa kaya tama. nung akala ko, maganda ako, hindi pala. Sa pagkakaalala ko, maganda ako. Ah. Pero ang katotohanan, hindi. So I just got Mandela. Oo. Charet! hindi, oo, hindi. Masama Hindi ka. Mandela. Oo. Masama ka. At kung Diba? ang memorya natin minsan nakakalito, paano pa kaya ang mga takot natin na hindi maipaliwanag? May panggagalingan pala yan. Pinanggagalingan siya? Pala yan na Mandela. Ako, pasensya na po. Talakayin natin yan dito sa Cut Wonder. May takot ka ba sa heights, sa gagamba, sa clown? Normal lang yan. Pero paano kung sobra na, yung tipong hindi ka na makagalaw? Baka phobia na yan. Ang phobia ay isang matinding takot sa isang bagay, lugar o sitwasyon. Kahit minsan, wala naman talagang actual danger. It's not just fear, it's irrational, overwhelming, and hard to control. Paano nga ba nagkakaroon ng phobia ang isang tao? Una, through traumatic experience. Halimbawa, kinagat ka ng aso noon, kaya takot ka sa aso ngayon. Pangalawa, learned behavior. Minsan nakikita mo lang sa magulang mo or kapatid mo na takot, kaya natututunan mo rin. Pangatlo, brain chemistry. May role rin ang amygdala part ng brain na nagre-react sa fear. Kung mas sensitibo ito, mas prone ka to develop phobias. Alam mo ba, phobia is actually one of the most common anxiety disorders. Like madaming tao ang may matinding takot sa isang bagay at hindi sila nag-iisa. Here's the stats. Sa US alone, 9.1% ng adults ang may specific phobia every year. That's like 1 in every 11 people. Mas mataas ito sa mga babae, which is 12.2% kaysa sa mga lalaki na 5.8%. Globally, around 7.4 ng mga tao ang nakaka-experience ng phobia at some point sa buhay nila. At hindi lang to for adults ha, kahit mga teens. About 19.3 ng adolescents may specific phobia rin, so hindi ka nag-iisa kung natatakot ka sa spiders, heights, or even public speaking. Inborn phobias. According to research, may dalawang phobia na natural o inborn sa humans. Number 1 is fear of falling, and pangalawa, fear of loud noises. Bakit ito inborn? Kasi instincts natin ito para mabuhay. Kapag may malakas na tunog o bigla ang nahulog ka, automatic ang takot kahit baby pa lang. It's the body's way of saying, uy, danger yan. It's part of survival para alerto agad ang brain natin sa threats. Even newborn babies show sign of fear dito and instinct na natin to survive. Here are the common phobias. Arachnophobia, ito yung may takot sa spider. Acrophobia, ito naman yung mga takot sa heights. Claustrophobia, ito yung mga taong takot sa masisikip na lugar. And trypophobia, takot sa mga butas-butas. Can you really overcome a phobia? Good news, yes, kaya with therapy, exposure, and support, pwede na ma-manage ang phobias. Takot is normal, pero kung yung takot mo ay nakaka-epekto na sa buhay mo, it's okay to ask for help. Because bravery isn't the absence of fear, it's facing it anyway. May phobia ako kay Angel. Ang tawag doon, angel phobia. Ay, oo, bakit nasilo ka ba ng aking kagandahan? Phobia nga, di ba, fear? Fear. Uy, may pa-flower ka kayo flower na ako. napansin. Diba, kanina pa yan? Ako may arachnophobia ako. Ay, really? I don't like arachno. No, that's ano. Ayoko ng mga spiders. Spiders. At saka takot din ako sa heights. So may acrophobia din ako. Ay, ako, Acro yun, no? Acro, Oo. tapos... Takot sa mga acronyms. Ay, sa akin yung trypophobia talaga. Anong Ever trypophobia? since. Yung, pag naaalala ko kasi nai-imagine ko, yung sama-samang ano,
Sama-samang butas na maliliit. Ay, yung parang sakwan, tawag dito, ano na yung lotus. Yes. Yung lotus flower, yung 'di ba pag natuyuan na siya tapos tinatanggal mo yung mga seeds, tapos may mga butas-butas. Oo. Tapos ang nakakaloka sa mga nag-social media, pinapatong nila yung image na yun sa skin ng tao. Totoo. Nakakakilabot. Nakakataas ng balahibo. Yun yung Nakakaloka. ayoko. Okay nang matrap ako sa masikip na daanan, wag lang matrap sa ganun Sa yung... ganon. ano, Imahe. yeah. Ako ayoko din takot din ako sa mga masisikip na lugar. Ay, Oo. Ako- Nagkakapanik ako. Pag ganon. Sa akin yun Parang, lang. alam mo, nag-van kami one time, Yes. papunta sa Pangasinan. Tapos, syempre, di ba yung mga UV Express, Oo. ganyan. Kinakabahan talaga. Ay, hindi ako makahinga sa loob kasi parang feeling ko, nilamon na lahat ng mga kasamahan ko yung hangin sa loob. Totoo din. Wala nang hangin. Ganon. Pero, nakakaloka. okay lang naman magkaroon ng mga phobia. Oo, pero if you really want to, Okay lang ba ano, magkaroon ng phobia? Sa Kayo, sino may ganon. phobia din ba kayo? Ano? Arachno, Arachno. karamihan arachno. Ah, Oo. ikaw? Heights. Heights. Acro din. Ako oo. din. Ako try, Diyos ko. Ay, Diyos Ay, mio. nako, dalhin nyo na ako sa Eiffel Tower. Wag lang talaga sa ganun. Hindi ko talaga Trinay kaya. ko ding mag-zipline. Hi, I conquered my fear of heights. Pero no. Walang nangyari? Oo, nagpunta kami sa isang tulay dito sa may Asinggan. Yes. Tingin lang ako sa baba talaga parang feeling ko. Hindi ko, lahat yata ng loob ko umakyat. Ala. Sabi ko, ay, hindi ko oo. talaga kaya ang heights. Heights. Kaya nais ko din sanang itry pa rin yung Ferris wheel na super taas dito sa Baguio. Why not? Gusto ko Hindi pa rin naman siya i-try. hindi naman siya nakakatakot kasi mahina lang naman. Nakakatakot nga kasi For yung parang you, oo it din. yung gumagawa. Kasi yung mga napapanood mo. Napa-final destination Oh, yes, alam mo yung Mandela effect. Mandela effect, Hindi. Naaalala mo kasi mga napanood mo din. So I think one of the reasons kung bakit nagkakaroon din ng fear ang isang tao dahil sa experience, sa mga Ay, nakita. totoo. Napapanood. Napanood, Oo. mga ganyan, di ba? Totoo din. Yung sa'yo ba, meron ka bang nakita talaga personally na Wala, ganon? pero kasi 'di ba nilalapat kasi nila kasi sa Paano ulit? skin. Ayoko 'yun. Feeling ko sa akin nalalapat 'yun. Di ba? Ayan, meron ka. Siya, sige. Nako mga ka-MB, ang dami nating natuklasan tungkol sa mga takot natin. Pero, meron pang isa pala na takot na normal sa lahat. Ano? Takot sa nanay. May phobia bang ganon? Meron. Kahit ilang taon na. Oo, alam mo, Ay, pag nagbunga nga na ang nanay, kahit matanda ka, Oo. titiklop ka talaga eh. Oo. gumaganyan yung nanay mo, alam mong may problema na, iiwas ka talaga ng walang Real. sauce. Pero marami pa tayong dapat na abangan. Kaya Oo. stay tuned lang kayo. Siyempre, makakasama nyo ngayong Wednesday pa rin ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At kasama nyo rin ngayong Wednesday morning ang Kasama? makakasama nyo, oo. Ngayong Wednesday morning ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arquette. Nasaan yung pa-hair flip? Isa pa. May hawak, wait lang. Akin, hawakan ko yung ang flower. nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arquette. Gigil ako sa Diyos. Nanggigil ako sa'yo. Just stay tuned lang mga ka-MB dahil magbabalik pa rin tayo with more. Oo, with more good vibes. Ang morning ano daw? Parang mali. Mali. Oo, stay tuned dahil magbabalik with more good vibes. Okay. Ang galing din ng scriptwriter natin. Oo. Yun. Salamat. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. Kumain ng sapat, dapat balance side. Pinggang Pinoy, malamig. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it like that. Ang suga na unahin at mga nahin ng mamamayan.
Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it beyond. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. July 9, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Nagmistulang fountain ang isang kanal sa Baguio City matapos itong bumulwak sa kasagsagan ng malakas na ulas. Ang ilang residente napirwisyo matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay. Magbabalita Vanessa Bugdong. Sa kuhang video ng isang netizen pasado alas 4 ng hapon kahapon July 7, makikita ang pagbulwak ng tubig na ito sa Purok 16 sa Barangay Irisan, Baguio City sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Sa lakas ng pagbulwak, umabot ang tubig sa kalsada at naperwisyo ang ilang residente matapos pasukin ng tubig ang kanilang bahay. Isa sa mga naapektuhan dito ang bahay ng 53 anyos na si Nanay Hilda. Hanggang doon talaga daw sabi nung biyanan ko. Hindi ko naman nakita, pero sabi lang niya na na bumaha talaga. Sabi din nung special child ko, bumaha daw, malakas. Kaya dito kanina maraming basura to pero ngayon was out na siya, nanod na. Sa ilang dekada na nilang pagtira sa lugar, ngayon lamang daw ito nangyari. Pag malakas ulan, bumabaha siya. Pero hindi ganun kalakas. Hindi naman pumapasok hanggang doon, dito lang. Pero kanina daw hanggang doon talaga. Pero ang higit na kinababahala ng mga residente ay kung sakaling magtuloy-tuloy ang ulan. Ito lang daw kasi ang kalsadang papasok at palabas sa kanilang purok. Hindi pa masyadong malakas, hindi masyadong malakas, hindi matagal yung ulan. Pero bumaha na dito, ang lakas ng ulan dito. Yung lumabas diyan na tubig. For the first time, ngayon lang naman nangyari ito. Hindi naman nangyayari noon Ngayon lang. Sa lakas ng pagbulwak ng tubig, umangat ang steel screen na takip ng kanal. Kung titignan ay may mga basurang naipon dito makalipas ang ilang oras kapag apaw ng tubig mula sa drainage canal na ito. Pero ang malaking katanungan dito ay hindi nga ba talaga kayang hawakan ng drainage canal ang tubig na naiipon o sadyang napakaraming basura ang naiipon dito na siyang nagiging dahilan ng pag-apaw ng tubig. Ayon sa pagsisiyasat ng barangay, bumulwak ang tubig sa kanal dahil sa mga bumarang basura. Ay yung kanal natin doon, malaking kanal yon. Galing doon sa highway, pababa ng Purok 17. Kaya lang medyo hindi natin maiwasan na may mga basurang pumunta doon sa kanal, mga bato. Ayun, naipon doon sa kanal kaya nagkabarado. Ganun na. Nag-overflow na doon sa doon sa may kalsada.
nakaka-ordinate na sa Public Work and Highways at saka barangay. Linilinis nila ngayon. Tinanggal na ng mga residente ang mga bumarang basura at bato sa kanal para hindi na ito maulit habang hinihintay pa ang plano rito ng pamahalaang lungsod at ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Vanessa Bugtong, RNG News. Isang sunog naman ang bumulabog sa mga residente ng Purok 5, Barangay Pinsaw proper kagabi. Naging mitsadi umano ng apoy ay ang pagsusunog ng isang lalaki ng mga basura sa loob ng kanilang tahanan. Narito ang report. Nabulabog ang mga residente sa Purok 5, Barangay Pinsaw proper, Baguio City, pasado alas 11 ng gabi kagabi, July 7. Ito'y sa pagsiklab ng apoy sa bahay nila alias Lena. Hindi namin alam kung paano siya nagsimula kasi nung lumabas nawala na lang yung ilaw. Biglang nawala yung ilaw kaya lumabas kami. Tapos narinig ko na parang may nasusunog. Paglabas ko, malakas na yung apoy sa may bintana. Tapos nung umakyat ako, pati yung pintuan, malakas na rin yung apoy. Sinubukan pa nilang ilikas ang ilang nilang gamit pero mas lumaki pa ang apoy. Nalulungkot kasi wala na lahat. Diba? Mag-back to zero sila tapos kung paano gagawin yan. Pero yung main problema namin, sana yung kapatid namin, diretso nang ma-admit kasi ilang years naman na siyang ganyan. Hindi naman siya na-admit. Ayon kay Lena, ang kapatid daw nilang mayroong sakit sa pag-iisip, ang pasimuno di umano ng apoy. Siya talaga yung hinala namin kasi nagsusunog talaga siya. Sa loob? Oo, sa loob. Nung isang gabi, nagsunog siya ng basura sa loob. Ilang years naman na siyang ganyan. Hindi naman siya na-admit. Kaya wala rin kayong magawa. Ilang araw, ilang taon na tinitiis namin na gano'n yung nangyayari. Nadamay rin sa sunog ang isa pang bahay. Maliban sa mga gamit, nasawi rin ang alaga nilang aso. 1 year pa lang po yan, babae. Bali, hindi naman siya nakatali. Style niya kasi pag takot siya, nagtatago siya sa sofa namin. Kaya nung parang syempre na rin kami, aligaga, inuna ko talaga yung bata. Ayun, pagka iniisip-isip ko pa, nandun kami sa taas nagkaantay. Ako yung aso. Lumabas naman siguro yan ako. Dahil hindi naman siya nakatali. Tapos yung isa pa doon, nakatali. Pagka nung sinabi nung asawa ko na si Bati, wala na, nasuffocate, alak ako. Ayun po, tapos pagkakita ko kanina umaga, ayun na, wala na. Agad namang itinawag sa mga bumbero ang sunog at idiniglara ang fire out pasado alas 11:30 ng gabi. So, baling nangyari na sunog, we are under investigation pa rin yun. Naalam pa natin kung anong naging probable cause ng fire natin. So, fully developed na po, baling nung dumating yung mga bumbero natin and tinry na lang nating i-contain yung fire para pa hindi na po kumalat. Sa inisyal na taya ng BFP, papalo sa 487,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Mas maganda po kung turuan natin yung mga anak natin na huwag maglaro ng lighters and matches. Ayun po, yung mga basura din natin, huwag natin susunugin dahil pwedeng mag-cause din to ng fire. And lagi po natin ipacheck yung mga electrical system ng kabahayan natin. Ito na ang pang-48 kaso ng sunog na naitala sa lungsod ngayong taon. Angel Arquero, RNG News. Personal na inabot ni Governor Ramon V. Gico III ang tulong pinansyal sa mahigit 300 tendera na naapektuhan ng sunog sa pamilihang bayan ng Basista. Magbabalita Val Desmaya. Madaling araw noong 9 ng Mayo, natupok ang ilang stalls sa pamilihang bayan sa Basista, Pangasinan. Makalipas ang 2 buwan, personal na bumisita at kinumusta ni Governor Ramon V. Gico III ang mahigit 300 stall owners at tendera na nasunugan. Dito, nagabot ng tulong pinansyal ang pamahalaang panlalawigan. Bawat benepisyaryo tumanggap ng 5,000 piso bilang agarang suporta at munting tulong sa pagbangon ng kanilang hanapbuhay. Extend tayo ng tulong sa mga apektado ng sunog sa palengke. So 303 po kayo ngayon, no?
na mga stall owners dyan at vendors ng public market ng Basista. Bukod sa pinansyal na tulong, tiniyak din ni Governor Gico na may long-term plan para sa muling pagsasaayos sa nasunog na pamilihan. Sa kanyang mensahe, inanunsyo ng gobernador ang paglalaan ng 10 milyong pisong pondo ng lalawigan para sa muling pagpapatayo at pagsasaayos ng pamilihang bayan ng Basista. Ito pong mga matatanggap nyo ay tulong ng province, tulong ng bawat isa po na naririto. At ang pinakamaganda po sigurong balita ay hinanapan po namin ng pondo. Of course, sa provincial officials, they agree with us na kailangan bigyan natin ng lunas kaagad itong sitwasyon nyo, mga vendors at mamimili na rin ng bayan ng Basista. Ipinahayag din ng gobernador na ang nasabing pondo ay inaprubahan ng mga provincial officials bilang tugon sa agarang pangangailangan ng mga apektado ng sunog. Layon din ng pamahalaang panlalawigan na mapabilis ang pagbabalik operasyon ng palengke para matulungan hindi lamang ang mga tindera kundi maging ang mga mamimili ng bayan. Lubos ang pasasalamat ng mga nasunugan sa kanilang natanggap na tulong. Sa pangunguna ni Governor Gico, sinigurado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na maibalik ang sigla ng komersyo at kabuhayan sa Basista. Valerie Dismaya, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Ang suga na unahi at mga nahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Sa anumang sakuna, Sa aking likuran, laging nakabantay. patuloy pa rin binabantayan ang Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at Maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road. Luzon Tabloids. We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal,
forged by time. Tasted food cooked from the land, and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako, naging mabilis nga ang takbo ng ating mga balita kanina, pero sa susunod nating kwento, sobrang bagal naman. Kasi nga, kikilalanin naman natin ang mga pinaka-chill down na maglakad dito sa mundo. Sino-sino kaya ang mga ito? Dito lang yan sa Fact na Fact. Here are the top 10 countries na pinakakulang sa lakad. Ayon yan sa Stanford University. Ready ka na ba? Let's count them down. Top 10, Greece. Average steps per day, 4,350 lang. Medyo mabagal ang lakad nila. Baka nagpapahinga pa after ng mga Greek myths. Top 9, Egypt. 4,315 steps per day. Pyramid ang view pero halos di ginagalaw ang paa. Baka kasi sobrang init? Top 8, India. 4,297 steps. Sa dami ng tao, one would think maraming gala. Pero turns out, screen time wins. Top 7, Brazil. 4,289 steps. Carnival energy? Nasa bahay lang yata this year. Top 6, Qatar. 4,158 steps per day. Baka kasi aircon life. Di natin masisisi, ang init nga naman doon. Top 5, South Africa. 4,105 steps per day. Nature is calling, pero mukhang di nila sinasagot. Top 4, Philippines. 4,008 steps per day. Yes, tayo yan. Kaka-scroll, kaka-K-drama marathon, kakakain, ayun, hindi na tayo nakakalakad. Opo, kasali tayo sa top 5 na hindi masyadong gumagalaw. Top 3, Malaysia. 3,963 steps per day. From kaya to work from home culture. Or mall walks lang. Top 2, Saudi Arabia. 3,807 steps per day. Sobrang init sa labas? Understandable. Pero kahit indoor walk, pwede naman, 'di ba? And finally, our top 1, Indonesia. 3,531 steps lang kada araw. Grabe! Kung walking challenge to, wala pa tayo sa warm-up. Experts say, this isn't just about being lazy. Ang low physical activity ay may serious health risk, like obesity, diabetes, heart disease, or depression. At karamihan dito, dahil sa sedentary lifestyle, screen-heavy routines, kulang sa sidewalks at instant lahat, food, rides, even shopping. But don't worry, hindi mo kailangan magpa-member agad sa gym. Pwede kang mag-start sa isang ikot lang sa block, like stretching after class or standing breaks habang nag-i-study. So next time you say, pagod na ako, tanungin mo muna yung self mo, napagod ba ako? O hindi lang talaga ako gumalaw today? Grabe, kasama ang Philippines sa top 5. Nakakaloka, top 4 po Pilipinas. Kasi nga naman dito pa lang may kakilala na akong ayaw maglakad. Sino? I-name drop ko na ba? Hindi. Madami. Oo, madami. Pagkakit nga lang papunta dyan sa may paradahan ng jeep, ayaw nang gawin. Totoo. Pero minsan kasi syempre dito sa Baguio City naman, parang hindi mo siguro dito yung pinaka... Hindi din, kasi walkable city ang syudad ng Baguio. Yun nga, baka dito sa Baguio City lang yung may mga record steps na yun. Oo. Kasi ako, mahilig akong maglakad. Yeah. So, isa ako sa mga nakadagdag ng bilang ng steps. Salamat sa totoo. akin. Minsan
kaya maglakad. Wag lang umuulan talaga. Ako kahit umuulan, naglalakad Yun. talaga ako kasi feels like I'm walking in the rain. Kaya pala gusto mo. Yes. Oh. Kasi kapag naglalakad ka din sa ulan, tapos malungkot ka, Mm. hindi nahahalata ng mga tao na lumuluha ka. Totoo ba? Akala nila ulan lang na tumalsik sa'yo. Oo. Paninginig. Yun nga lang, pag ganito yung mukha mong naglalakad, malungkot po kayo o ganyan lang talaga yung mukha niyo. At kung may mabagal maglakad, merong taong tahimik pero mabilis Tahimik magpasaya. Hindi, tahimik sorry, lang sorry. pero mabilis daw magpasaya. Tulad ng ating guest. Naku, kilalanin natin siya. At ang trabaho niyang puno ng kwento at ngiti. Dito lang yan sa Oh My Job. Oh, yes naman. Dahil kanina napanood natin siya. Oo, na gumawa ng mga balloon configurations. Configurations. Oo, syempre kasama natin ngayon si Sir Marlo Soriano, isang happy mime, isang clown. Good morning. Sa Baguio City. Oo. Anong po nga? Okay na po yan, oo. Kayo po ay may pangalan ba bilang isang clown or happy mime? Yun po ang tawag po sa akin. Happy mime lang talaga. Bakit happy mime po? Kasi hindi malungkot? Opo, bakit Dahil happy po happy mime kasi po sa karakter kong ito, sa mga bata, nagpapasaya. Happy mime lang tayo. Kaya happy lang tayo. Ganun. Mime? Ano po yung mime? Yung Ito pong- kwan, kapag na may Opo. nagbebenta, magmamime please. ka. Hindi, Oo. mime. Mime. No, the M-I-M-E. Ay, sorry. Oo. Ano yung mime po? Ito ma'am, yung parang suot ko, yung mime, parang payaso. Mime siya. Payaso. Tapos yung I get it. makeup kong ganun. Oo. Kasi di ba nga, ang history ng mime, yan yung mga naka-black and white lang, supposedly, dati. Tapos, gagalaw sila sa mga streets, mga ganyan na gumagawa silang parang boxes, wala naman. Papasok sila sa pintuan, wala naman. Naka-stripes? Ha? Ito yung naka-stripes? Yung black nga. Black, I di ba? Tama? Yes, Pero ngayon yung nag-evolve dati. na kasi Oo. siya. Oo. Paano ka napunta dito sa ganitong klaseng work? Dati kasi ma'am, kulang yung trabaho ko dati sa financial kaya nag-sideline ako ng ganito. Dati ko namang ginagawa noon na mag-mime-mime na ano, hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang hanggang na tuwa yung mga bata. Sabi ng mga tao parang kulang pa. Nagdagdag kaya ako ng balloon. Okay. ngayon. So, doon na nag-start itong mga balloons. Opo, Tapos, ma'am. after balloons, After balloon, ayun po. Hanggang sa... Dati kasi ma'am, hindi ako pinapansin ng mga tao. Oo. Yes. Nagmamime pa lang ako kasi nakatayo lang. Simple Oo, lang oo. ako. Tapos hanggang may lumapit sa akin isang lalaki na, "Sir, dagdagan mo kaya ng balloon mas ano." Oo. Kasi nakaganyan ka namang style. Ayun, gumawa po ko ng balloon. Nagtry lang ako ng isang espada. Itong espada lang ito ang una kong gawin. Ito lang alam kong gawin noon. ganyang klaseng espada lang. Pero ngayon, tignan mo kung ano na. Ito. Oh. Yes. Iba, Oo. nag-evolve. Oo. So, Ito yung- inaral mo din. Nanood po ako ng YouTube. Tapos ito yung ginagawa, tapos binibigay ko na sa mga bata hanggang sa, alam, maganda pala, sabi ng mga nanay, pag may mga dumadaan na bata. Hanggang may nag-request na naman na isang bata, I want a dog. Gusto niya ng aso. Aso. Yes. Nanood ulit ako ng YouTube, gumawa ng aso. Ayun, ito yung Ayan, nag-request. yan na si Poodle. Poodle. Kaya niyo pong gumawa ng bulldog. Just. Anyway, Mag-evolve pero pala tayo. ano po ang nag-inspire sa inyo na ipagpatuloy ito? Like, syempre, di ba sabi niyo, parang ginagawa niyo ng pagmamime dati. Pero anong nag-inspire sa inyo na tinutuloy-tuloy niyo siya hanggang sa ngayon at nakilala na nga rin kayong happy mime dito sa syudad? Ang naging inspirasyon ko talaga, ma'am, na ano, sige lang kasi wala nang tiwala ibang tao sa akin, parang boring, pangit. Ang tumulong sa akin yung girlfriend ko po. Di ba? Tignan nyo na, hindi nagsasalita, nagka-girlfriend. Di ba? Oo. Sa hirap at Opo. ano Yes, talaga. ma'am. Pero dito po sa mga balon, ilang weeks niyo po inaral lahat? Ano, ma'am, isang araw lang to, ma'am. Isang araw lang Lahat? kada ano? Hindi, itong espada, Mm. tinignan ko lang kasi madali lang to eh. Okay. May nag-request na bata, ito yung sinunod ko naman. Hanggang sa, may nag-request na naman. Ano pong Teddy bear daw ang gusto.
Ayun na, nasa Ito. yung teddy bear. Ito na yung Ayan, teddy nandiyan bear. yan, Ito. teddy bear na. Ito yung nag-request, ayan. Ah. Kasi umiyak yung bata yung time na yun Oo. sa akin. Gusto yun ng teddy bear. Eh, hindi ko pa alam, wala pa ko. Sige. Tapos umiyak siya, kasalanan mo. So, hindi ka na happy mime, crying Tapos ang nangyari, mime. Opo. Ang nangyari po, sige po, balik po kayo sa Yes. next day ka po. Ay, bibigay po natin yan. Oh, Ayun, hanggang bumalik. bumalik after 2 days siguro. Oo. Ayun, ginawan ko ng teddy bear. Yan. So, literal na wala po kayong formal training sa pagmamime. Wala po. So, napapanood mo lang, tapos Napapanood ko lang. nasa character na rin Yes siguro po, na mahilig ka din talaga sa bata. Sa bata, opo, yun sa bata. Oo, pero gaano po ba kahirap maging isang clown? Ma'am, yan ang pinaka sa akin. Kasi maraming maraming basher na Hindi natin maiiwasan. Oo. Totoo yan. Kasi sabi niya, mukha kang tanga. Sabi niya, Oo. trabaho ka dyan. Nakatambay ka lang na walang ginagawa. Tapos sabi ko, hinayaan ko na lang sila. Tuloy-tuloy ko lang hanggang sa sinuportan din ako ng girlfriend ko. Siguro, tiwala lang yan. Hanggang nakikita ko yung mga bata, sobrang saya nila. Kasi meron kagaya ko na hindi kayang gawin ng iba. Yes. Ayan, bigay lang ako ng bigay hanggang nakikita ko, napakasaya pala ng ganito. Tuloy-tuloy ko na lang. Tinuloy-tuloy ko lang, ma'am, yun hanggang sa nag-boom na. Nakilala na ako. Nakilala na siya. Pati Pero linggo nga eh. sabi nila ang clown dapat merong ilong na pula at saka may pisnging pula. pula. Oo, pero saan ba nanggagaling itong character mo? Saan nanggaling? Anong Paano mo siya inspiration? i-describe? Ito naman, ma'am, yung character kong to may idol na idol akong isang sikat sa ibang bansa. Yes. Sa Barcelona. Napanood mo siya? Yes, ma'am. Napanood ko sa isang YouTube. Tapos sikat pala siya. Ganun. Hanggang sa, nag-try lang ako nag-makeup ng ganito. Tapos ginagaya ko lang siya na na mag-entertain sa tao. Tapos yun, tinuloy-tuloy ko lang hanggang nung una, mahirap. Pero sabi ko, push ko lang to para ma-adapt ko pa yung character ko na gustong gawin. Yes. Oo. Pero eto lang speaking of dito sa character or whatnot, may signature act ka na rin ba? Kasi di ba ganun yun mga clowns meron sila yung kilala sila sa ginagawa nilang ganito. Ikaw dito ba sa balloons talaga? Yes, ma'am. Ito na sa balloon talaga nakilala. Parang siya nga lang din yung nakikita ko sa Session Road na may gumagawa balloon ng lang. ganito. Oo, kasi typically, di ba, yung mga nag-i-entertain lang ng mga dumadaan, mga turista and whatnot. Pero siya, may dala talaga siyang props, which is the balloon. And kaya ang daming nahuhumaling sa kanyang talento din talaga sa session. Oo. Pero gaano kahirap, paano yung preparation mo everyday? Everyday ka bang lumalabas bilang isang clown? Yes, ma'am. Everyday po ako. Saan po ang nyo, pwesto? Dati, ma'am, dyan lang sa may, sa gilid-gilid ng session. Tapos hanggang bawal. Pinagbawal ako noon. Tapos lumipat na naman. Tapos hanggang nag-center mall na ako. Oo, Doon tapos? ako nabigyan ng spot na ito na yung gagawin ko. Paano yung preparation mo? Gaano katagal ang preparasyon ng isang clown? Saglit lang, ma'am. Pag nakabili na ako ng balon, tapos naka-suot na rin ako naka-ready na ako ng damit ko. Tapos make-up na lang ako. Kasi puti lang naman puti. Trinay mo na bang ibang color like violet, black? Black, white nung November po. Yung sa Halloween. True. So, simple lang naman pala. Oo, kasi hindi mo naman kailangan mag-contour sa makeup mo. Tapos Mag-bronzer. mag-lashes. Magkilay. Wala kang kilay. Real. Pero ang saya naman dito. Anong pinaka-memorable na experience mo sa pagiging isang clown? Ang memorable ko sa nangyari sa akin, ay ma'am, yung sobrang saya ng daming tao, tapos ang daming pila, tapos pinapanood na nila ako. Tapos bigyan ko ng bilay, nag-request sila ng balloon, pagawa sila, yun. Doon ko lang na sa sarili ko, napakaganda, sabi ko, kasi pangarap ko to. Makilala ko ng tao, mapansin ako. Ayun, sir. Pero nakikilala ka ba nila outside of being a clown? Yes, ma'am. Oo.
Happy Mime. Happy- Balloon Man pag sinabi. Alam na nila. Pero pag wala ng makeup, kilala ka pa rin Kilala po. ka pa rin Hindi nila. na po. Yun lang. yun So, lang. kilala kang Happy Mime, Yes, Balloon Man. Balloon Man, hindi. Eto, sa Oo, itsurang oo, ito. Pero yung itsura ko hindi. Pero Hindi pag ako. wala na, Wala. sino yan siya? Sabi. Totoo. Pero ano Oo. pong naitutulong na to sa inyo? Ito ma'am, sa akin, naging habit ko natin. Napaka-saya sa pakiramdam na kasi dati sa atin, hindi natin naranasan sa mga nagdaan sa atin. Tapos sabi ko, yun, na mag-ano ko lang sa mga bata, i-share ko sa kanila. Ayun ma'am, napakasarap sa pakiramdam yun. Nagbibigay ka lang, nagbibigay. Tapos, nagbibigay na rin sila ng donation sa akin. May return of investment. May ROI na ROI siya. pala yun. Speaking of ROI, hindi na tayo magbibigay ng bilang. Pero kinakaya ba? Ma'am, kinakaya naman. Kasi kapag yung nanay ng bata is natuwa sa'yo, magbibigay siya ng malaki-laki. Medyo okay na ano. Kailangan po ba pag naging clown ka, isa kang patawang tao talaga? Yes, ma'am, kailangan sa character yun. Kasi kung clown ka lang na nandyan lang, nakatayo ka lang, boring, walang napapanood Siyempre, sa'yo. hindi na clown ang tawag sa'yo pag malungkot ka, girl. Uy, bagay sa atin yan. Yung clown? Oo. Sabi Sideline din nila, natin. eto ha, personal question. Kasi sabi nila, ang mga taong magaling magpatawa, mahilig magpatawa, sila yung malungkot sa totoong buhay. Yes, Totoo ba yun sa'yo? Totoo po yan, ma'am. Paano mo nasa-surpass Kasi po ma'am, yun? isa akong family broken. Family broken na hindi ko naranasan nakasama yung tatay ko. Yung nanay ko lang ang nakasama ko ng sa buhay. Tapos yung mga kapatid ko. Kasi walay na kami. Hindi ka ba nati-trigger kapag yung tipong kapag nandyan na yung buong pamilya? Ayun ma'am, na Minsan. siyempre minsan nakikita ko sila. Ganito pala yung buhay na buo. Tapos minsan sabi ko, parang gusto ko silang mayakap dahil wow. Bigla akong ganito yata pag matanda ka na mababaw na yung luha mo. Naluha naman na ako. Ay, Hindi kasi, syempre, bilang isang tao din na mahilig magpatawa, people do not see beyond the laughter that you can give them Yeah. Usually, ang nakikita lang ng tao kung sino ka bilang isang nagpapatawang tao. Pero hindi nila alam yung, eto nga yung trabaho ni Sir Marlon na parang you have to go through that para lang maging masaya ka, happy ka sa trabaho mo kahit na meron kang dinadamdam. Ay, totoo yan, no? Kahit may sakit ka or anything, may problema ka, kailangan mo pa rin mag-show up Masaya. sa tao na nakangiti ka, nagpapasaya ka. Ang galing. Bakit hindi, para ganun, bakit hindi mo na lang nilagyan ng malaking lipstick na Oo, yung smiley face. yung smiley. Ito na po kasi yung ko, nakilala. Signature na talaga. Signature super look. signature na Oo. ganyan talaga siya. Pero Gay siya. Gay yung siya. pensos. Pero dito ba, sir, sa tingin mo, para sa parang in 5 years in time, 5 years ganon. time, ganon, itutuloy mo pa rin itong gantong Yes, ma'am. Hanggang sa tumanda na siguro ako. Kasi dito sa Pilipinas, walang gumagawa ng ganito. Ako lang yung Real. improve sa mga ibang clown na nagmamagic. Parang gusto ko siyang makita ng matanda na nagka-clown. Ay, parang ang Gusto ko saya. siyang abangan. Mga panahon Abangan, na yun. totoo talaga. Pero na-invite ka na rin sa mga birthday party, syempre. Yes, ma'am. Na-invite na rin ako dyan sa mga birthday party. So, nakakailan ka naman sa isang buwan? Eh, I mean, nakakailang invite ka sa isang buwan? Siguro, nasa 3 hanggang 4. Kasi, Sa isang buwan? O, syempre, maraming nagpo-birthday. Hindi, oo. Ay, ang saya ng ganun noon tayo. Walang pagod-pagod. Ayoko kasi ng clown talaga noon. Ay, noon ba? Ayaw mo? Oo. Kasi may phobia ako sa clown noon. Noon, ngayon, Oo. ikaw na yung naging clown. Tapos nung nalaman kong clown pala ako, kaya pala ako takot sa sarili ko. Oo. Pero ang saya, sana sa next birthday, makaka-invite natin sila ganyan. O sa mga magkano naman to? Pag kunyari sa isang In-invite. birthday party, invitational, magkano? sa akin kasi, ma'am, hindi naman yung habol ko yung yung pera. Kumukuha ako ng 2,000, ganun. Ay, hindi! Sa ginagawa mo, that's too low. Yes, ma'am. Oo. Oo. Kasi,
And that's okay na with you. Opo, kasi ano... Baguhin natin ang Baba- norm. Oo. Babawi ko lang Siya na ang yung ano. manager mo for now. Pambili ng Hindi ako balon. papayag. Ano? Nakita mo yung mga damit mo, ang gagara. Diba? Meron nga akong gustong romper mo eh. Gusto kong arborin Wow, yun. arborin. Ang ganda. Tapos ang grabe ang effort nito. Oo. Parang gusto kong tutunin. Dapat nasa 15 ka na eh. Wow. Kilala ka na eh. Kilala to. Oo, Why wag not? naman nating baratin. Hindi Totoo. porke yung eto lang sa akin pag may mga kumukuha ng ganito, hindi naman yung talento nila, yung skill nilang magpatawa, yun yung binabayaran, hindi lang oras. Totoo. Mm-mm. Diba? At yan, inaral nila, ginawa nila ng panahon para maging perfecto sila sa craft na yan. Huwag nating baratin. Babaratin. Hindi porket, ay, mura lang po ako. Inikamo, 1,500, isulatan. Allah, isumo. Huwag ganon. Kung ano yung asking price nila, yun siya. ibigay mo. Ngayon, kung magbibigay siya ng discount, pasalamat tayo. Diba? Because it's not right. Wow! Hindi kasi may napanood ako na Yes, ma'am. may napanood akong skit sa social media. Tapos, etong clown na to, sabi niya na umalis siya from the party. Kasi ang oras nila is 10:30 to 1. Pero nag-start yung party alauna. So, ang sinabi ng clown, aalis na siya kasi may iba pa siyang gig. Di ba? Nangyari na ba ito sa'yo? Oo. Na parang ang oras ganito, tapos may susunod ka pang gig, pero na-move yung oras mo. Na-reschedule. Yes, ma'am, nangyari na rin. Paano mo po yun Oo. hinahandle? Inaantay ko na lang yung kausap kong tao na sa akin. Kasi first time ko lang din yung mga ganyan event. Nakakaya naman kung Umalis ka. alis na ako agad. Pero oras mo din kasi, sayang yun eh. Yes, ma'am. Oo, sayang. tapos yung next na tao na yung Oo. party na May pupuntahan pumunta mo, na ulit na. late ka na naman, di kasiraan ng pangalan mo yun. Huwag nating hayaang ganunin ang mga ganitong talento. Bawal! Grabe ka naman magalit. Ang higil ako talaga. Oo. Bang, 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 bang. Diba? So, yun nga, respeto. Hindi lang naman sa hindi lang sa clown eh. Sa mga nagho-host, Yes. mga ganyan, mga suppliers. Ang oras. Totoo. Wala kang disiplina, wala kang respeto pag pinakita mong lagi kang nagre-reschedule or nalilate. Yes, ganun nalilate. Exactly. Tapos paano na lang yung sumunod na gig mo, di ba? Yes, ma'am, Oh my goodness. Bang, bang, bang. Sira ka na. Bang! Ay, gusto ko yung bang-bang mo dyan. Nga Ay, ang eh. saya. Diba? Nakakatuwa. Anong mensahe mo sa mga nais din na pasukin itong larangan ng pagiging isang clown? Ako naman, ma'am, para mas maano pa yung mga ibang clown na kagaya ko, yung mga nakatagong talent nila, ilabas nila para sa mga batang hindi pa naka-experience sa mga balon. Matry ko nga kompetensyahin nga kita. Doon na sa Kung may happy mind, Mime, ako ikaw. naman yung sad mind. Ano gagawin mo? Gumaganon-ganon ka lang sa harapan ng mga nagdadaan. Nagdadaan. Naiyak-iyak ka lang na ganyan. Totoo. Pero paano po yun kapag may gusto pong mag-contact sa inyo or imbitahin kayo sa mga occasion, saan po kayo nila makokontak? Yung account ko na lang, ma'am, yung Marlo Soriano, tapos yung number ko na lang. Ano pong number? Yung siya. 0995-169-1419. Ayan. O, sa mga makakapanood po ulit nito, pwede po nating balikan sa ating Facebook page, Morning Balitaktakan, at makita natin ang Facebook account ng ating happy mime na si Sir Marlo Soriano at ang kanyang number na pwede siyang i-contact. Totoo. At saka wag nyo rin pong kakalimutan na mag-like and mag-subscribe po sa Regional News Group Luzon social media accounts. Dahil meron po tayo sa X, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa TikTok. Alright. Baka may nais mo naman po kayo batiin, pasalamatan. Wag lang brands. Oo. Ayun, shoutout sa girlfriend ko dyan. Bigyan mo siya, gawhan mo siya ng flower ngayon. Siya. Habang nagsha-shoutout ka, gumawa ka ng flower. Gagawan natin siya ng Go. heart. Nasa Heart. trabaho ngayon sa ma'am. Sino pa? Sino pa? Habang ginagawa mo yan. Tapos, shoutout ko si Sir Arnold Ramos. Baguio Vlogs ng Baguio. Shoutout sa'yo, sir. Nandito na ako. Sino pa? Sino pa? Baka meron pa po. Tapos, shoutout sa mga tropa ko dyan na walang tiwala. Nandito na ako. Sino kayo dyan ngayon? Nandito na ako. Gusto ko yun. Paano ang bang-bang? Ha? Bang-bang.
Bang-bang kayo dyan. Oo. Nakakaloka ka. Tapos, wala na? Wala na ba? Saan mo Family? kinukuha pala yung mga damit mo? Ang gaganda ng mga jumpsuits mo. Ano ma'am, sa ukay. Real! Sa ukay lang. Oo. Pag Oo, may tapos nahanap yung kang- iba ginagawa ko na lang. Real? Oo. Pag gusto ko din talaga yung outfitan niya eh. Very colorful. I Ginagawa love ko it. na lang. Ito para sa iyo sa Girlfriend. pinakamamahal kong jowa dyan. Ano pangalan? Chares. Sa si Jamaica Locaberte, ma'am. Ay! Sana lahat may... Ay! Para sa'yo. Ayan. Maraming so salamat much, muli. Sir Marlo Marlo Soriano, ang happy mime ng siyudad ng Baguio. Ayan. O, ikaw. Ang galing naman. O, ikaw. Kaya rin gusto rin po namin pasalamatan ang Pongtao Dashcam Supplier located at Ano ulit? Pongtao? Pongtao. Oh, okay. Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. And of course, we would also like to thank Homebound Furniture Plus. Oo, na dapat nakalipat na siya ngayon. Na dahil ito ay Baguio-based furniture shop showroom that offers home outdoor. Dito po tayo sa kabila sa camera na yan. Ayan, para makita ko na maayos. Perfect! It offers home, outdoor office, and customized furniture, field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly, minimal delivery charge. We are on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City, at dyan na lang siya. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Gusto-gusto Grabe ko yun. naman, San Juan, La Union. Hindi ko pala basta yung isa. Oo, Experience Puerto de San Juan. What's the D? San Juan. Nag-perform ka na rin dyan sa La Union. La Union. Hindi pa Ay, Ay, hindi ngayon. pa. Try Oo, mo. babalikan Malay ka natin. namin after 6 months. Tignan natin kung baka napunta ka na sa ibang lugar. Totoo. Oo, baka ma-meet mo na rin yung tawag dito, yung idol mo. Oh, taga Barcelona? Oo. Gusto mo siyang puntahan? Gusto mong puntahan? Sikat kasi yun, ma'am. Oh, di puntahan natin. pupuntahan Magkano ba? Eme lang. Oo. Muli maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong Wednesday morning. Nakasama niyo muli ang nag-iisang Miss Bea. Ay, may pag-ganon. At nakakasama niyo rin ngayong Wednesday morning ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arquero. Gusto ko yan. Maraming salamat din sa mga nasa likod ng camera natin Yes, ang for mga helping us make our morning show even beautiful. And brighter from PSU and Isabela State University. At ang UPHS. APS. Yes, maraming. Oh, punta naman kayo dito. Halika kayo dito. Para naman makita kayo. Kuha kayo ng mga. Sa inyo na yung mga yan. Sa inyo na yung mga yan. O, diba? Yan, perfect. Oh, huwag yung tatalikuran yung camera. Huwag din ako tatalikuran na tatakpan. Oh, anyway, mga ka-MV, isang masayang umaga at make sure to have fun this week pa rin hanggang matapos ang linggong ito. Kailangan maging masaya, maging makulay at tumutok lamang dito sa Morning Balitaktakan! Mayat nga! Bye! Happy viewing kay Jara! Oo, hello, Jason.